ko, trusting in God in difficult times. Minsan po, ang hirap magtiwala sa Diyos, lalo na pag nandun ka sa pit na season mo na walang-wala ka, na hinang-hina ka, na pagod ka na sukong-suko ka na. Tama po ba mga kapatid? Ang hirap talaga magtiwala sa Diyos. Minsan nga, inaaway pa natin si Lord eh. Sinisisi natin lahat kay Lord. Yung mga paghihirap mo, Lord, ba't ako naghihirap? Si Lord agad tinatanong mo. Hindi muna natin tanongin yung sarili natin, ba't ba tayo nakakaranas ng kahirapan? Amen po? So tingnan po natin sa Isaiah 12 verse 2. Nandyan po ba? Behold, God is my salvation. I will trust and will not be afraid. For the Lord God is my strength and my song, and He has become my salvation. Purihin po ang salita ng Diyos. We all have moments in our lives when we feel like nothing is going right. Times when it seems like the world is conspiring against us. And no matter what we do there, just doesn't seem to be any light at the end of the tunnel. Para tayong dumadaan sa tunnel na sobrang dilim. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi natin alam na paglagpas ba natin doon sa tunnel, may liwanag ba tayong makakasalubong. That's where trusting God can come into play. Kapag nagtitiwala po tayo sa Diyos, alam mo na paglagpas mo doon sa madilim na tunnel, alam mong may liwanag. Amen po? Trusting in God doesn't mean life will go exactly as planned, but it does make it worth living. Amen po? Ang pagtitiwala po sa Diyos, minsan, hindi naaayon sa kung anong plano talaga ng Diyos sa buhay mo. O ikaw, hindi naaayon sa plano mo sa buhay mo. Minsan nakala natin napakaganda na ng plano natin, pero masigit po yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Dahil hindi naaayon yung plano natin, hindi nasusunod ayon sa kagustuhan natin, nangihina tayo at nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Pero alam niyo po, it is worth living. People often think that trusting in God means that life will go exactly as planned. We got what we want, when we want it, and how we want it, but that's not true. Trusting in God doesn't make life perfect. Sorry, excuse me po. But things happen, it's easy to be mad at the world. But that's not constructive or helpful. Minsan po, nagagalit tayo sa mundo, tama po. Nagagalit ka sa mga tao sa paligid mo pag hindi naaayon yung plano mo sa buhay mo. Trusting in God means knowing that everything will work out for the best in the end, even if you can't see how yet. Ang pagtitiwala po sa Diyos, kahit hindi mo pa nakikita kung anong magiging resulta ng pagtitiwala mo sa Diyos, kahit hindi mo pa nakikita, magtitiwala ka sa Diyos. Tingnan po natin sa Romans 8:28. Ang sabi po dito, and we know, andyan po ba? Romans 8:28, ESV version po. And we know that for those who love God, mahal ba natin si Lord? All things work together for good, for those who are called according to His purpose. So here's the question. Ito po ang malaking tanong. How to trust God in difficult times? Paano nga ba? Paano nga ba natin pagkakatiwalaan ang Diyos sa mga panahon na naghihirap ka, na nag-struggle ka? How? Paano? There are many ways that we can trust in God during tough times, pero meron po akong 6 na ituturo sa inyo. Handa na po ba yung mga notebook at mga ballpen ninyo? Amen? So marami pong paraan para magtiwala sa Diyos. Ang dami. At kung paano tayo magtitiwala sa Diyos. Pero meron po akong 6 na ituturo sa inyo. Number 1, recognize that God has a plan for your life. One of the first things to do is to recognize that God has a plan for your life.
kailangan nating i-recognize na merong plano ang Diyos sa buhay natin. Even if it doesn't seem like His plan is making sense right now. Kailangan ma-recognize natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. Kahit na sa tingin natin na yung plano ng Diyos sa buhay mo hindi pa nangyayari. Hindi nangyayari. Plano ng Diyos na umasenso ka, na magkaroon ka ng sarili mong business, na graduate ka, na magkaroon ka ng degree. Ang daming magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Pero sa tingin mo, sa ngayon, hindi mo pa nakikita yung resulta. You should also remember that He will always help you through difficult times if you have faith in God and ask Him. Everything it will work out for the best eventually. Yun nga po yung sinabi sa Romans 8:28 that all things work together for good. Amen po ba? Mahirap pong mag-go through sa buhay kung wala kang plano. At kung hindi mo mare-recognize ang plano ng Diyos sa buhay natin. Tama po? Number 2 po. Remember the amazing thing God has done for you in the past. Uulitin ko. How to deal how to trust God in difficult times. Number 2, Number 2 is remember the amazing things God has done for you in the past. Remember how He has helped you before will help you remind that He can help you with you today. Kung tinulungan tayo ng Diyos noon sa mga problema, sa mga struggles natin sa buhay, kapatid, tutulungan ka pa rin niya ngayon. If you've had a safe landing before, parang sa eroplano po yan. Sa tingin nyo ba yung mga piloto hindi nagtitiwala sa Diyos? Yung mga yan, nagtitiwala yan kay Lord na akyat sila sa alapaap at nakalanding sila ng maayos. Every day, they pray and trust God na makakalanding sila every day ng ligtas. If you had a safe landing before, trust that He will do it again. You may want to write it down and keep a list to remind yourself. Alam niyo po, si Pastor, sa aming mga leaders, sinabihan niya kami na magsulat kayo ng mga 3 bagay, 3 or more than 3, na grateful kayo every day. For example, isang araw, ngayong araw na to, may ginawang maganda sa iyo si Lord. Kung nagbi-business ka, kung nasa real estate ka, naka-deal ka, sulat mo. Yung anak mo nakapasa sa board exam, sulat mo. All the things that na ginawa ng Panginoon sa buhay mo na maganda, isulat mo. Bakit? Malaking tulong pala yun. Kasi kapag dumating ka sa point na nag-i-struggle ka, babalikan mo yon. Pwede mong balikan yon. Bakit? Pinagtagumpay pala ako ni Lord ng mga panahon na to. At pagtatagumpayin niya ako ulit. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. About dito, meron lang po akong short testimony dito kasi this past few months, many months, kahit po Kristiyano na tayo, kahit po asawa tayo ng pastor, no, nakaka-experience po tayo ng struggle. So, financially, I was broke. Yes, I am really, as in. Dumating po tayo sa point na, nagdadrive po ako, hindi ko alam saan ako pupunta. Galit na galit ako kay Lord, bakit ko na-experience to? Lord, bakit ganito, bakit ganyan? Inaaway ko siya literal. Umiiyak ako sa kanya, umahagulul ako. Naalala ko pa kung nasang spot ako nun. Nasa yung papunta ng Severa, yung paliko, doon ako nakarating. Nag-isa ako, nag-drive ako, pumunta ako doon, tumabi ako, umiiyak ako kay Lord. Galit na galit ako sa kanya as in. Sabi ko, Lord, bakit ko ito na-experience? Bakit mo ito pinaparanas sa akin? At the end of that day, Wednesday po yun, tapos hindi ako umatin ng momentum. Kasi masama talaga yung loob ko kay Lord. Pero alam niyo po, sa journey ko na yon, na nag-struggle ako, pinakita sa akin ni Lord na, anak, hindi naman kita pinapabayaan eh. Hindi naman kita iniiwan. Tinetest lang kita kung hanggang saan ka. Kung hanggang saan yung pananampalataya mo. I am with you always. Na-overcome ko po yun.
At na-realize ko po na hindi ko pala dapat awayin si Lord. Alam mo kung anong ginawa ko? Nagpakumbaba ako sa Panginoon. Every day I pray to God and ask for His forgiveness. And I release forgiveness to those people who hurt me. And I ask forgiveness for those people na nasaktan ko din sa journey ko na yon. Kaya andito po ako ngayon sa inyo, sa harapan ninyo. Nakakatayo po ako ulit. Purihin po ang Diyos. Kasi pag hindi natin mare-recognize yung amazing things na ginagawa ng Diyos sa buhay natin, ang dali na lang pong sumuko. Ang dali na lang kalimutan ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen po? Kahit ang dami-dami ng ginawa ng Diyos sa buhay natin, hindi na natin pinapansin yun kasi nakafocus tayo dun sa struggle. Nakafocus tayo dun sa kahinaan mo. Nakafocus ka dun sa problema mo. Hindi mo na nakikita na ang laki-laki pala ng Diyos. Ang laki-laki pala ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kaso hindi mo nakikita dahil punong-puno ka ng struggle Nakatingin ka dun sa problema. So number 2, how to trust in God in difficult times, recognize all the amazing things that God has done in your life. Number 3 po. Mabilis lang tayo. Number 3, resist giving up. Sometimes you feel like you can't go on. You feel like the best things would be to give up and that continuing life will only lead more pain in the future. This is understandable, mga kapatid, understandable yan. Pag dumadating ka sa point ng buhay mo, na sukong-suko ka na, gusto mo na lang magpakamatay. Gusto mo na lang mamatay. Mananala ka, aminin nyo hindi, nagpipray kayo kay Lord pag nandun kayo sa ganong sitwasyon na, Lord, kunin mo na ako. Lord, gusto ko lang mamatay. I want to die. Release all the pain. Solusyon ba yun? Pero tayo, yun ang solusyon natin. Yun yung lagi nating nakikitang solusyon. Yun yung laging best option para sa atin. Amen po ba? It's hard not to think this way when everything seems attack against you. But while giving up might seem like an attractive option. Totoo po yun, di ba? Nakaka-attract talaga yung mamatay na lang. Kasi parang wala ka ng pag-asa sa buhay. It's not the best choice, kapatid. Life is beautiful and filled with opportunities, some of which you might miss if you give up now. Alam mo po yung marami kang dapat opportunities na ibinibigay sa iyo si Lord, kaya lang dahil sumuko ka, hindi mo na makakamtan yon. Hindi mo na mararanasan yon. Amen po? And even though things can be hard times, that doesn't mean that everything will go bad. Some days are enjoyable and peaceful. Resist the temptation to give up. Kapatid, to trust God in difficult times, resist the temptation to give up. Si Satanas po lagi tayong itetempt na sumuko na lang. At wag na magtiwala sa Diyos. Trusting in God means resisting giving up no matter how tempting it might be. It is normal to get discouraged when things aren't going the way we want to go. But if we resist giving up and continue trusting God, we'll see our situation change for the better. And it will build in us better character. Let's see in Romans 5:3 verse 4. Paki-flash na lang po. Romans 5:3 verse 4, not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance and character. Amen po? Ang suffering, nagpuproduce po ng perseverance, pagtitiis, at pananatili sa Diyos. Amen po? So resist giving up, kapatid. Even though we think that yun na lang yung pinaka-option natin Kasi ayaw mo nang makaranas ng pain, ayaw mo nang maranasan yung sakit. Iniwan ka ng asawa mo, iniwan ka ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, parang pakiramdam mo wala na lahat. Bumagsak yung business mo. Parang yung relasyon ng pamilya nyo, parang hindi na maayos kahit kailan. Parang lang. Pero God will restore your family. God will restore every relationship in our family.
resist giving up. To trust God in difficult times, resist giving up. I-avoid natin yung mga temptation na yan. Kasi yun ang gusto ng kaaway sa buhay natin, lalo na sa ating mga mananampalataya. Gusto niya sumuko ka na lang sa pananampalataya mo sa Diyos. Na huwag ka lang kumapit sa Diyos, na wala ka naman pag-asa sa Diyos. Pero ang totoo, nandyan lagi ang Diyos kasama natin. Amen po? Number 4, recognize that God is still there. Fourthly, recognize that God is still there, even it seems like He's not. Kapag nandun ka sa pit ng struggle mo, feeling mo, wala ang presensya ng Diyos. Feeling mo, iniwan ka niya. Feeling mo, wala na siyang pakialam sa'yo. Ayun, yun po yung naramdaman ko talaga, literally. Nung time na nag-struggle ako. Feeling ko wala si Lord. Pero Kristiyano na po ako, leader po ako ng church. Nakakaranas po kami ng ganun. What more pa tayong mga ordinaryong mananampalataya? Amen po? Who shall separate us, Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Wala pong makapaghihiwalay sa atin sa love ng ating Panginoon. We might feel as tough God has left us, but it's important to remember that He is still with you and will always will be. On bad days, it's easy to feel alone. Sa mga panahon na para ang sama ng araw mo, feeling mo nag-iisa ka. But God is always with us and He will never leave us or forsake us. Never forgot that. He promised. Hebrews 13 verse 5, I will never desert you, nor will ever forsake you. So sa mga panahon po na feeling natin wala ang Diyos, sa paghihirap natin, malinaw po ang salita ng Diyos that He will never forsake us, nor leave us. Hindi niya po tayo iiwan at hindi niya tayo iniwan mula noon hanggang ngayon. So in difficult times, always trust God. Trust God. Magtiwala, magtiwala, magtiwala at patuloy tayong maniwala na nandyan ang Diyos kasama mo. Despite of all the sufferings that we experience, struggles, wala pong pinipili ang struggle. Mayaman ka, mahirap ka, nasa middle class ka. Wala pong pinipili ang suffering. Lahat po tayo nakakaranas yan. So be good to everyone. Minsan, akala natin okay lang yung tao, pero yung totoo nag-struggle na pala. Especially, even leaders, no? Mga cell group leaders, kinukumusta nyo ba yung mga members ninyo? Cell group members, kinukumusta nyo ba yung mga cell group leaders ninyo? Yung mga pastors ninyo, did you say, kumusta ka? Malay mo, nag-struggle pala yung tao na yan. Malay mo, tatalon na pala yan sa building, magpapakamatay na pala. Pero bilang isang pamilya, kapwa mananampalataya, kailangan natin ng isa't isa. Magpapalakasan tayo. Kasi hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ng kapatiran mo. Wala na pala yung ulam. Wala na palang kakainin bukas. Wala na palang bigas. Pero nandyan ka para abutin yung mga kamay mo at tulungan siya. So, minsan, si Lord gumagamit ng mga tao para tulungan ka. Doon sa pit ng struggle mo. Minsan naman, gusto mo lang maglabas ng sama ng loob mo, gusto mo lang ilabas lahat ng nararamdaman mo. Magpapadala si Lord ng tao para i-comfort ka. Si Lord gumagawa ng mga maraming miracle, maraming bagay para iparamdam niya sa atin that He is always with us. Kaya kapatid, huwag mong iisipin na hindi natin kasama ang Diyos. Huwag mong iisipin na hindi ka pagpapalain ng Diyos. Because He will always be. And He will always will. Number 5.
Number 5, trust His Word. Read His Word. A fifth way to have trust in tough times is by reading the Bible. Reading the Bible builds faith and trust in God. Not only that, but it also gives us hope and inspiration for living out our lives each day of the week. So, di ba po kaya tinuturuan tayo ng devotional life talaga eh? So, we must read the Bible. Bakit? Kailangan natin ng salita ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay. It's worth reading through each day, but not just Sundays when the preacher speaks, because life's hard to live through sometimes. That's why we need to read the Bible. It reminds us that God is there for us, even at the end of our rope. When I feel like I can't go on, I feel like I can possibly go through another day, another week, or another month. That's when it helps remember one thing. God doesn't promise us an easy life. He promised us a wonderful life, but not necessarily an easy life. Si Lord po nangako ng abundant life. Pero hindi niya po pinangako na magiging easy ang buhay natin sa mundong ito. We will experience tribulation many times, struggles, suffering. Bakit? Doon kasi natitest yung pananampalataya natin sa Diyos. So by reading the Word of God, it will strengthen us every single day. So kahit po napakahirap ng araw, ng buwan, ng linggo mo, pag nagtitiwala ka sa salita ng Diyos, pag binabasa mo ang salita ng Diyos, kasi nandun po yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Nire-remind tayo na, anak, nandito ako, sasamahan kita kahit ano pang pinagdadaanan mo. Anak, ipoprovide ko ang mga pangangailangan mo. Anak, tutuparin ko ang pangako ko na bibigyan kita ng magandang buhay. So it will remind us that God is still there and that God is good all the time. Amen po. Palakpakan po natin si Lord. In difficult times, napakahirap buksan ang Bible natin. Napakahirap manalangin. Napakahirap tumawag sa pastor natin at humingi ng tulong, ng advice sa leader natin in difficult times. But by reading the Bible, it will strengthen us all throughout in our lives. Trusting in God is really hard. But by living in the Word of God will make us through each day of our lives. Amen po ba? Number 6. Reach out to Him in prayer. How to trust in God in difficult times? Reach out to our God in prayer. Reach out to Him in prayer. Pray that God will help you through tough times and pray for hope, peace, comfort, and joy. Remember, when we feel like we can't go on, God says, I'll go with you. Grabe, ang sarap po nun. Yung mga times na parang hindi mo na kaya, sukong-suko ka na, tapos maririnig mo sa Diyos habang nananalangin ka, I'll go with you. Sasamahan kita. Ang sarap kasama ng Diyos. He promises to be there for us in our struggles. Despite what we see around us, God is still there. God is still here with us. And while it may appear as though He isn't looking out for us or doing anything about the bad stuff going on to the world, believe me, He cares. Whether or not everything happens according to our expectation doesn't matter either. This life might seem dark at times, but remember that God's light never fails. In all of this darkness, His light shines brightly through us.
Kagaya po ng sinabi ko kanina, pag nandun tayo sa pit ng struggles natin, feeling natin wala si Lord. Feeling natin wala siyang pakialam. Feeling natin wala siyang ginagawa dun sa paghihirap mo. Yung naghihirap ka na nga, parang wala pa rin nangyayari. Yung ilang beses mong pinagpipray, ilang buwan, ilang taon. Lord, wala namang sagot sa mga dalangin ko. Pero alam niyo po, na hindi ibig sabihin hindi dinilig ni Lord ang panalangin mo, ay hindi ka na niya mahal. Ibig sabihin lang nun, dinadirect ka niya sa tamang daan papunta sa plano niya sa buhay mo. So, si Lord hindi laging yes ang sagot sa panalangin natin. Amen po? Kaya minsan ayaw na natin mag-pray kasi feeling natin hindi naman sinasagot ni Lord yung mga panalangin natin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, yes lang ng yes si Lord. Kasi, paano kung hindi naman pala yun para sa'yo? Bakit siya mag-yes? Paano kung hindi naman pala yun makakatulong sa buhay mo? Bakit mag-yes si Lord dyan sa prayer mo? Minsan kasi nagpe-pray tayo para na lang sa sarili natin eh. Tayo na lang ng tayo. Ikaw na lang ng ikaw. Hindi mo na nakikita kung nakaka-benefit ba yun sa pamilya mo, sa mga tao sa paligid mo, at nakaka-benefit ba yun sa kingdom ng Panginoon. So in tough times, reach out to our Lord in prayer. Manalangin po tayo. Nakakalungkot, minsan ng ating pastor, nalulungkot po siya. Every Wednesday, meron tayong momentum prayer na ginagawa. Meron po kasi mga panalangin na hindi lang sa bahay dinidinig or kung saan pa man. Pero may mga panalangin po na sa simbahan lang ng Diyos dinidinig. At sa corporate prayer, meron pong ginagawa si Lord in corporate prayer. Kaya I encourage everyone na sa ating momentum prayer, puntahan natin. Kasi dito tayo makikipagbuno kay Lord eh. Dito tayo magbibigay ng petition sa ating Panginoon every Wednesday. Meron tayong momentum service. Meron tayong momentum prayer. Puntahan po natin yun. Kasama po yun sa gawain natin every week. Parang midweek service po natin yun. So I encourage everyone, if you want to reach God in prayer, of course, you can pray sa sarili mo, sa bahay nyo. You have your time to pray. Meron kang quiet time sa Panginoon. Pero iba po yung corporate prayer. Yung anak po namin, miracle baby yon. Kasi sabi sa akin, hindi na daw ako magkakaanak. Nung panahon na naoperahan ako when I was 15 years old, every day na experience ko yung laging sinasabi sa akin na hindi ka naman magkakaanak. Kasi naoperahan po ako sa ovary. Sabi po ng nanay ko, humanap ka ng lalaki na tatanggapin ka kahit wala kang anak. Alam niyo po, after namin kinasal, ang ginawa po namin ni Pastor Brown, pumupunta po kami dito sa church. Every day, kahit walang gawain, as in every day po, nung nag-decide na kami na magkaanak kami, every day po. Pero before that, before po namin napagdesisyonan yun,